update is kaya all today's video sa training system for airline heating using C# and SQL Server database. So, ito yung gagamitin natin. So, dito tayo kukuha ng reference since ito naman yung gagawa natin. Okay, so the first thing to do is design muna tayo ng ating database. Database natin using SQL Server. Saan tayo na new database. Bigyan natin. Ticketing. Okay, so normalize mo natin yung ating table. So, kailangan natin tapos kailangan natin silang passenger kasi pwede sa kanila utangin mo na nila yung especially pag government sa inyo nababayaran natin sila ng passenger maintenance. Tapos ito ba yung ating invoice. Ito rin tayo ng invoice. Sa ating design, paano yan? Tapos sana tayo ng color. Natin po. I-anchor lang natin mag-resize tayo dito. So, sasama yan. Sasama yung kataas. Try natin ito. Red light naman tayo ng mas light. Try natin. Tapos, login. Tapos
tayo ng panel. Tapos yung panel na ito, i-anchor natin. Ganito natin. Para once na patay siya. So, sumasama siya. Ganun lang. Tayo ng button. Yan, button natin. Tapos, click tayo dito ng text style. Appearance. Pero lang natin. Tapos, nung color niya, white na lang natin. Hanap tayo naman. So, siguro, ganda lang natin ito booking. So, lagyan natin ng light ito. Ayan. Tapos, hanap tayo ng image. Mga image dito na. Siguro pagdagdag natin yung booking. Tapos, alignment natin, lagyan natin sa taas. Tapos, yung text images, lagyan natin siya ng image above text. Yan. Tapos, ito lagyan natin sa baba. Natin. Tapos dito sa ating para magano kasi gusto ko text image about text overlay na lang. Ayan, overlay pa siya. Tapos customer. So, hindi siya passenger. Iba yung passenger. So, yung customer na lagay natin yung book. Like, kung yung customer natin is CEO, so, yung CEO yung ilagay natin. Nag-profit natin sa customer. Tapos dito is records and reports. Tayo ng dalawa. Siguro. Ito is lagyan ng records
Tapos incentives. So, siguro incentives lagyan na lang natin sa likod. Incentives kasi sila once na so every passenger so may yung sila na 50 pesos I think. Lagyan lang natin ito ng account. Ah, account tapos account. So, itong account, anchor natin sa baba. Anchor natin sa ito. Para pag ano, mag-resize tayo, sumasama siya. Dito ka lang lang. Oh, Pero yung it's card, every day. Happy Kids Day because you're always playing. What? ay silang dashboard na lang siguro. Okay, ayan. Tapos dito is maglagay tayo ng chart. Lagyan na natin ang chart yung dashboard natin. Wala. Lang yung chart natin. Tapos yung name niya na form 1, palitan natin siya ng ayan, palitan natin siya ng form. Tayo. Alam, okay. Siguro, tayo sa mapalitan. Kasi hindi ako makapag-type. Okay, so anyway, so ito lang siguro yung ating program. Try natin muna siyang iparan. Tapos, ang tayo ng customer. So, ito siya. Ito yung ano natin. Siguro, ibagay na lang natin. Kasi yung budget nila is paid. Paano tayo ng ano? Yun na lang siguro. Babaguhin na lang natin. Tapos, unahin sa customer ang since natin ito na PTN. Since natin yung icon, palitan natin siya ng customer. Kaya, natin yan. Tapos, natin ng design, yung item. And, so, yung form. Form ito. Yan ito. Pagka natin siya ng item. Tapos, ating customer list. Maximize lang natin siya. Maximize. Tapos, none.
control box. Pwede tayong gagamit dito ng ano, top. Ito na natin siya na sa balis. Sa customer list natin, so makita rin natin dito pag may mga balance siya. So automatic mag-reflect dyan. Sample may kumuha siya ng ticket. Tapos pag hindi pa na nabayaran, sample na kumuha siya ng ticket. Tapos may balance pa siya or nag-partial lang siya. So makita natin. Kulang pa tayo ng payment. May payment pa pala. Para makita natin dito yung mga paid na sa kanila pa. Tap lang natin siya. Ano lang muna tayo dito ng payment, no? Adjust natin to. After booking payment siguro. Para makuha natin yung spacing niya. Siguro ano na natin. Pansama natin yung background. Kaya, palitan muna natin yung background. Yan. So, yun. Para makunin lang natin yung spacing. Tapos, pwede natin sa balik. Transparent na lang natin. Ayan. Pero parang matikit lang. Tapos, once i-click natin yung customer, ating customer, kasa natin dito sa taas. By default, nakasit siya. Alam mo nakasit din dito. Ba? 7. So, try na din 35. 35 natin. Then, ang panel, tap lang natin siya. Yan. Tapos, lock lang. Change lang natin to white. Yan. Tapos, dito tayo nagawa ng button. Button lagay natin dito. Tapos, design pa rin. Design. So, siguro ito lang gamitin natin color. Para luto. So, color. Tapos yung back color natin yun. Natin siya na at yan. Tapos natin tayo picture box sa kabila. Lagay natin dito in this side. And then na tayo ng close button. Ito na lang. Tapos i-drop na lang natin siya. Okay. Since hindi siya na sinter, so
change natin yung size mode to center image. Then yung cursor niya, palitan natin ng hand para double siya. So, ganun rin dito, no? So, palitan natin sila ng hand. So, yung ating mga icon dyan, so papalitan lang natin siya pag malagyan na natin. Pag wala pang code, so ganun lang muna siya. So, tamaan natin. Okay. Ayan. Ito top level calls natin. Lagyan natin ng konti na yung support natin. Option para mas makita. Malinaw. Yung code natin top level, then dito natin ilagay sa kay panel 3. Dito natin ilagay itong customer, ito na form sa loob ng panel 3 natin. Lagyan natin siya ng panel 3 sa consoles. Tukuran. Yan, so meron tayong tool para pang-display natin yung ating customer. So, try muna natin. Click natin ang customer. So, ayan, dyan siya. Okay, so i-resize lang natin yung ating ito. I-resize lang natin siya. Once na ma-okay na lahat, i-resize natin siya na automatic siya mag-fit dito sa ating screen. So, ito wala pang code, pati ito walang pa code. So, makita natin dito naka-hand printer. Ito wala. So, dapat i-hand printer natin. So, lahat ng mga clickable, tulad dito is naka-hand printer siya. Okay. So, siguro palitan natin ng yung kung nakita nyo dito kanina. Ayan. So, kasi yung background niya dito is naka-transparent. Palitan lang natin para mag-kulay blue siya dito. Tapos sa customer, add tayo, ito is, palitan rin natin ito ng cursor niya ng hand printer. Okay, tapos add tayo ng data grade. So, tap na lang natin. Add tayo. Una is customer ID or the ID. So, si ID, hindi na kailangan i-display na natin dito. So, i-hide na lang natin. Tapos, yung customer or company. Ganun lang. Customer name. Customer lang. Tapos, address. Contact person. Contact number. Tapos, contact number and then
contact number, email, tapos balance. So, kita natin yung balance niya. So, pag mag-add pa tayo, so wala pa yung balance. Pero pag once kumuha siya ng ticket, tapos hindi pa niya nabayaran, so automatic mag-reflect dito yung balance. At tayo ng image. Lagyan natin ito ng color edit. Another image. Lagyan natin ito ng color edit. Tapos, then ito, i-also lang natin para mag-fit siya sa kanyang cell. Ito, also lang natin. Top number, also lang natin. Itong address natin, siguro i-fill natin para yung remaining na space niya i-fill niya. Ayan. So, siguro yung customer, palitan lang natin ito ng company. Company lang ilagay natin. Then, tanggalin lang natin itong allow user to draw. Tanggalin natin. Tapos, background, white na lang natin. Tapos, alternating color, background. So, siguro yung alternating color natin, yung white smoke natin. Okay, tapos ito rin sa ating grid control, naka-white smoke. Para may naka-alternate yung white at saka white smoke. Ito, tanggalin natin to yung kanyang row header. Row header visible false natin. Tapos yung kanyang template, so 25 gawin natin siyang 28. Para mas mababa dito yung height ng kanyang row. Tapos dito sa baba. So siguro dito. Fill border, so palitan natin siya ng single horizontal para wala siyang grid. Automatic lang siya one line. Tapos ito is nakanan. And then itong ating enable header visible style, set natin into false. Okay, and then yung header natin, so disable yung resize, and then set natin to surface. Okay, and then itong ating border style, so pwede namin siyang ilan. Ilan na lang natin or pwede, depende sa inyo. Try natin. So ayan, ito na yung ano natin. Pag mag-add tayo, add tayo mag-add. Gawa tayo ng form. New form. Tapos, ipa rin customer. That's use. Okay, yan. Natin siya. The screen. Tapos, okay, tapos sa kanyang full color. So, hindi siya sobrang dark. Simple style lang siya para may makita pa rin natin siyang border. Control box, pulse lang natin para natanggal. Yan. Okay, so yan. Add lang tayo ng okay na lang natin ito. Okay natin dito sa ating customer. Lagyan natin ito. Okay, tanggalin lang natin ito. Tapos ito, palitan lang natin ng color. Ito na siguro try natin. Hindi siya full color.
backcover. Ba't kasama lahat? Ito lang. Backcover. Itong mga tama na yan. Okay. Lagyan ito ng lagyan natin ito. Yung font natin, color, o the true color, white natin, tapos pagtan natin siya ng customer details. Customer details, and then like customer details. Wait. Okay, yung label. So, ito yung ating company. Company siya. Tayo ng text. Yung ginamit natin lahat ng control H, yung default control lang. Hindi ako gumamit ng ibang control. Tapos, company address. Ito yung kanyang contact person. Tapos, number. At itong isa is, contact number, tapos, yung isa, email. Okay, so, yan. Ganun lang. Tapos, dito sa ating customer list, open lang natin to. Open natin dito. Save. Save. That's it. Finish lang natin yung name niya. PTN, save. PTN, save. Email. Key contact. Company. Okay, tapos pag-click natin dito, i-call lang natin FRL customer if FRL tapos if that, so wala tayong nakikita na button dyan ng VPN. Pwede tayo walang nakikita na button kasi naka-modifier. Click natin sila. Click natin tapos yung kanyang modifier is, naka-private yung modifier niya. So, gawin natin public. Okay, tapos, gawin natin. If the VPN update, so meron update na nakikita natin. Tapos, support.
Kung by default naka-true naman yung save, so hindi natin kailangan ilagay pa yung if that between save that enable true. Kasi naka-true na siya. Yung dialog lang natin, parang naka-modal siya, hindi niya mapindot yung sa likod. Unless, pinanglos niya yung itong if rin customer. Try natin. So, ayan. Ito yung ating pinakauna na design natin. Tapos sa ating database, gawa tayo ng database dito sa ating ticketing DB. Table, new table. Pwede tayong ID natin. So, set natin to integer. O big N. Tapos, naka-auto-increment. Set natin to as primary. Tapos, yung company, marker box. Tama natin. Yung sa address natin. Marker box. Tapos, contact person. Person na lang ilagay natin. Ito picture lang. Tama yan, box. Natin. Tapos, person and then contact. So, verify lang natin ito lahat. And then yung kanyang name. Save lang natin. Tapos, TBL ticketing. Ticketing. TBL, ano ba ito? Customer. So, bukas, sa Tuesday, bukas, wala akong bukas. So, on Tuesday, continue natin to, lagyan natin siya ng code na makasave na siya. Okay, so hanggang sa matapos natin yung ating system. So, yun lang muna for now. Ingat kayo palagi. Happy coding everyone.